natin ngayon. Attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Lourdes. Hello, good afternoon, magandang hapon. Oo, kayo po ang nag-file na ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Eto na tayo, number 1, naku si Attorney Ligutan pakawala yan. Number 2, naku si Attorney Ligutan tatakbo yan. Ano po ang inyong, ano pong dahilan na kayo pong nag-file? Okay, so ako po yung naatasang maging lead counsel ng pangatlong grupo na nag-file ng impeachment complaint. So ginagawa ko po ito as a lawyer po. Yun yung po trabaho ng isang abogado po. Saka yung tatakbo ba? Tatakbo saan? Okay, so wala. So that's out of the equation. So I'm just doing my part. Ito po ay isang legal na proseso. So yun po yung trabaho ng isang abogado. Ano po ang mga detalye? May bago ho ba? At ano po yung mga nilalaman ng inyong ikatlo ng inyong pong impeachment complaint laban sa Vice President? Okay, so for the record, ito yung pangalawang beses na yung grupo ng mga pare, mga abogado, mga miyembro ng civil society, pangalawang beses na po yung pagpa-file. So by and large, inuulit yung mga naging allegations sa impeachment complaint na na-file last year. Pero may important addition. Yung po yung mga allegations ni Ramil Madriaga. Kasi nga, pag matatandaan mo, yung usapin ng confidential funds, natapos during the Quadcom hearing, natapos yun sa pag-withdraw ng pera. 125 million withdraw on December 2022. And apparently, nagtapos yung usapan doon, di ba? Then, nagsilabasan na yung mga fictitious names, mga fictitious na mga recipients ng confidential funds ng OVP tsaka ng DepEd. And here comes yung kay affidavit ni Madriaga kung saan inilalahad ni Ramil Madriaga saan daw dinala yung 125 million pesos. So nakadetalye doon sino yung tumanggap, kailan dineliver, saan dineliver, ano yung mga sasakyang ginamit to deliver yung mga pera yan. So yun yung importanteng addition, yung testimonya ni Ramil Madriaga. Attorney, yung una, alam naman ho natin yung nangyari, no? Paano ho kayo makakasiguro na hindi po yun mauulit? Ito pong panibagong impeachment po na inihain po ninyo. Siguro yung yung tinatanong mo, yung baka naman ma-dismiss, di ba? Yes, opo. So I don't think so kasi nga yung mga naging mga problemang legal na although rinirespeto po natin yung naging desisyon ng Supreme Court, pero I respectfully disagree pa rin yung naging ruling, pero yun, kailangan respetuhin yun. So yung mga hakbang na ginagawa ng mga iba't ibang grupo na nagfa-file ng impeachment complaint against the Vice President, sinusunod naman yung mga alituntunin, yung guidelines na sinet ng Supreme Court saka through that case. Saka I do believe, pareho ng yung House of Representatives, ginagawa din nila yung part nila, binabago nila yung proseso, tinetailor fit, so to speak, yung proseso nila alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema last year. Pero sabi po nila, attorney, ito ay number game. Number game, yeah. Yes, so then we only need 1/3, no? We only need 1/3. No? Para sa amin kasi, secondary na yan eh. Importante, yung pagpa-file ng complaint, diyan magsisimula lahat eh. So, yung pag nagsilabasan na yung mga ebidensya against the Vice President, we trust yung good judgment ng ating mga members ng House of Representatives na they will side with ano ba yung nangyari, ano yung katotohanan, ano yung basis sa ebidensya lamang. Oo, pero attorney, sabi ho nung minsan may nakausap kaming at tulad mo ring abogado at analyst, no? Ang tinitinan daw kasi nitong ating mga mambabatas ngayon sa Kongreso, sa Senado ay yung 2028. At nakikita ho nilang wala nang pakinabang sa kanila yung kasalukuyang presidente at nakikita nila may pakinabang sila mukha dito sa vice presidente. Baka raw po iba na yung voting na nangyari noon nung una. We will see. We will cross the bridge when we get there. So tingnan natin na saan papunta tong latest saga involving the Vice President. Ano po yung mensahe sa ating mga kababayan, attorney? Okay, so mensahe sa ating mga kababayan, maging bukas yung ating mga mata, tingnan yung ebidensya, tingnan yung facts ng kaso,
before po natin husgahan kung tama ba o hindi yung pagpapatalsik ng ating Vice Presidente through this impeachment complaints na i-file namin this afternoon. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Welcome po, welcome. Mabuhay. DZ